Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Ito yung magandang balita. Alice Guo. Alice Guo. Gumuho. Gumuho ang mundo. Panoorin po natin to. Pambuhay na pagkakulong, yan po ang hatol sa una sa maraming mga kasong kinakaharap ng tao na una natin nakilala bilang si Alice Leal Guo. Ang sakit nun, habang buhay na pagkakakulong. No? Ilan yun? Ilang years yun? Yung habang buhay? 40 years, mahigit. Diba? Diba? 40 years, mahigit. Diba ganun yung habang buhay na pagkakakulong? Hindi siya makakapag, doon, sa kulungan, hindi siya makakapag, walang iihot sa kanya. Ay, sorry. sorry. Mali yung script natin. Mali yung script, mali. Sorry. Ayusin nyo kasi, kayo mga staff dyan. Ha? Sunugin ko kayo ng pera eh. Sunugin ko kayo. Ubus na yung buto nyo, yung pera ko hindi pa. Ha? Ayusin yung script, nagkakamali tayo dito eh. Ang mga staff, pinapasahuran ko kayo ng 1 milyon sa isang buwan ha. Hindi kayo mag-ayos dyan. Ayusin yung script, nagkamali tuloy ako. Patuloy natin. Umpisa para pa siyang K-pop star na namamahala sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Tarlac. Tanim ni Digong yan ha, tandaan po natin. Ang cute nga naman kasi at ibang iba. Ay, nabubulol yung nagbalita. Mukhang maganda kasi, no? Ang dating kumpara sa mga politikong nagpapatakbo ng ibang mga LGU. Ito po ay video niya na nilabas sa kanyang YouTube channel 1 buwan bago siya manalo sa pagkaalkalde ng Bambantalak taong 2022. Anak daw siya ng isang Chinese Anak siya ng isang Chinese. Siyempre, ng nanay niya. national at isang Pilipina. Pinanganak Wala na. Basag na yung issue na yan, ha? Hindi po ako naniniwalang anak siya ng isang Pilipina kasi yung pagmumukha niya pa lang, pure Chinese po talaga siya. Tatay niya, nanay niya. So, nanggagamit na lang po yan. Ayan. Ballpoint man, pwede ba mga pogi dito? Kung sa tingin mo pogi ka, pwede. Kung pangit ka, bawal. daw sa barangay Matatalaib sa Tarlac, pinalaki sa isang babuyan at completely homeschooled. Para nga talagang teledrama. Pero sumabit siya nang madiskubre sa Senado ang kanyang relasyon sa mga pogo at scam hubs na nahanap sa kanyang jurisdiksyon. At hindi lamang sa kanyang jurisdiksyon pero sa anino ng kanyang munisipyo. Maging aral po yan ha sa mga tao na tinanim ni Digong. Baka mamaya may mga inchik pa dyan na naging mayor. Diba? Keep safe, huwag expose mo sa vlog mo po, sir. Okay lang po yan. Akong bahala dyan. Diba? Baka mamaya may katulad pa kay Alice Guo. Kala nyo siguro, weak yung admin ngayon, ha? Yan yung napala nyo. Kasi iniisip po nila na ang administrasyon ngayon, weak. Ang dami nang nakulong, weak pa rin. At sa footprints ng kanyang mga negosyo, ang Baofu Land Development Corporation kung saan siya part owner, may-ari pala ng kinatatayuan ng pinakamalaking pogo at scam hub sa rehiyon na paulit-ulit na niraid ng mga otoridad. At dahil dyan, dahil sa pugo na yan, maraming mga Pilipino yung nasira yung buhay. Diba? Sabi ni Digong, okay daw yung pugo, kumikita daw at nakakatulong daw sa gobyerno, pero hindi po, salot po yan sa bansa. Dahil po sa pugo, dumami po yung online scam, mga sugal, diba? May mga inaabuso pang mga Pilipino dyan. Mabuti na lang po talaga dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, naglaho na. Siguro meron pa ngayon, mga tago na lang. Pero karamihan po ay wash out na talaga. Diba? Ban na po. Pinagbabawal na po yan. Yung pugo na yan. Okay? Tuloy natin. Pero pugo ng alam mo yung pugo na maliit, pwede yun. Katuloy ang kanyang pagkatao. Ang charming na si Alice Guo
ay ang misteryosong si Guo Huaping, isa Gwaping yan, ha? Pero babae siya. pong Chinese national na dumating lamang sa bansa taong 1999 sa ilalim po ng isang Special Investors Resident Visa. Yan po ang findings ng branch Muntik na tayong masakop ng mga inchik, ano? Muntik na talaga. Yung magkakaroon tayo ng senador na inchik, yung magkakaroon tayo ng mayor na inchik. Pag lahat po ang, pag naging inchik na po, lahat ang humawak dito sa buong bansang ito, wala na. Tapos na po tayo. Katapusan na po natin. 'Di ba? Sila na po yung kukontrol ng bansa eh. Kaya nga si Alice Go, 'di ba? Mabuti na pansin. Taas yung itaas yung presyo ng kwek-kwek. Kasi sabi nung isa, pababain daw, hindi ako papayag, itaas natin. 34 ng RTC noong Hunyo 2025. Pareho kasi ang fingerprints ni Alice Go na pinanganak daw sa Tarlac noong August 31, 1990 at si Guo Huaping na pinanganak sa Jinjiang, Fujian Province sa China. Ang findings ng korte, ang nagpapakilalang si Alice Go ay isang Chinese citizen at hindi isang Pilipino. Yan yung pagkakamali mo, nagsinungaling ka kasi. Diba? Dapat sana hindi mo na ginawa yan. Yung mag-mayor-mayor ka pa dyan. Diba? Ngayon, ikaw siguro yung malaki siguro yung pagsisisi mo sa buhay mo dahil imagine, habang buhay na pagkakakulong, masakit yun. Diba? Pagbabayaran mo yun. Diba? Diyan ka natatanda. Imbis mag-iisip ka pa na magkakaroon ka ng magandang pamilya, magkakaroon ka ng anak. So, paano na yun? Mauudlot na yung pangarap na yan. Dahil sa kasakiman nyo, sa kapangyarihan. Di ba? Yun yung napala nyo. Wala siyang birth records, walang hospital records, walang school records. Late birth registration lamang nung siya ay 17 years old na. So sa huli, binigyang halaga ng korte ang mga fingerprint Ballpoint, para kang maungit. Ano pong maungit? Di ko maintindihan yan. Ano pong maungit? records at comparison. At dahil po dyan, wala raw siyang karapatan na maging isang alkalde sa Pilipinas. Dapat lang. Pero hindi dyan nagtatapos ang problema ni Guo Huaping. Sari-saring kasong silang palaban sa kanya: human trafficking, money laundering, illegal gambling, Grabe. at pati ang suspicion na isa siyang Chinese spy. Kasi masungit. Okay. Hindi pa ako masungit. Dito lang talaga ako masungit. Hindi po. Na-unvet is masungit. Okay. Hindi naman po tayo masungit. Talaga namang ganito lang po tayo magsalita. Medyo sumisigaw. Okay, pero hindi po tayo masungit, ha? Pero pagdating sa DDS, sungitan po natin. Ay, Hulyo 2024, naglabas ang arrest warrant ng korte laban kay Guo na agad namang tumakbo sa labas ng bansa. Nagpunta ng Malaysia. Tumakas, andin doon nahuli. Alam mo, ginalingan mo na lang sana yung pagtakas mo, eh. 'Di ba? Doon ka sa mga bundok-bundok sana nagtago, 'di ba? Hindi na sa mga hotel. Kasi sa mga hotel, madali ka lang mahuli diyan. Sus Mariusip, dapat doon ka sa simpleng muna. Oo, kung saan mo gusto, 'di ba? Wala tuloy, nangyari tuloy. Siya at ng Singapore bago madampot ng mga otoridad sa Indonesia noong Setyembre 2024. Yun lang, kahit isa siyang pugante, hindi pa rin mapigilan ng mga opisyal na makipag-posing kasama siya. Samantala, sa bayan... Siyempre, ano na lang naman yung sa mga opisyal, siguro, naintindihan ko, pag trabaho. Wala out na sila dun sa pamimersonal. No? Bawal yung personalan kasi. Kung trabaho, ginagampanan naman nila yung trabaho, di walang kwenta, maganda yung ginagawa nila. Okay? Oo, so pabor tayo dyan sa mga ganyan. Trabaho lang, walang personalan, ganun lang naman Kung saan siya tumakbong alkalde, ramdam pa rin ang support. At least sila pa rin yung humuli. Diba? Sila pa rin yung humuli. Parang sinasabi nila, selfie muna tayo. Sabi ng dalawang opisyal, eto, huli namin to, ha. Nandyan si Alice Go, huli namin to. Diba? Ng ilang mga tao para sa alkalde na hindi pala nila kababayan.
Ang nakilala raw nilang si Alice Go, naglunsad daw kasi ng maraming social programs para sa kanyang mga nasasakupan. Siya raw po ay mabait, matulungin at madaling lapitan. Ganun naman talaga. Pag ikaw ay mag-i-spy ka, magiging mabait ka talaga. Halimbawa, spy ka, may plano ka sa lugar na to. So, kailangan kong magpabango sa mga tao, mamimigay ako, ganyan. O para, di ba? Para yung pugo maproteksyonan. Siya din yung nag-approve dyan eh. Ha? Diyan sa Bamban, alam ko may pugo dyan eh. Di ba? So, nagkaroon ng permit. Dahil dyan kay Alice Guo. Pero, ang style ni Alice Guo para ipagtanggol siya ng mga taong ito, mamimigay siya. Di ba? Mamimigay siya ng pera, ganyan. Oh. Para pag nagka-problema ako, sila yung poprotekta sa akin at magtatanggol. Ganun lang yun. Kasi ang Pilipino kasi, ang bilis ang bilis mauto. Grabe. Mga bagay na kanilang hinahanap sa kanilang mga pinuno. At yan na po marahil ang malaking kabalintunaan. Yung nakitaan ng malasakit ng ordinaryong Pilipino ay yun pang hindi niya tunay na kababayan. Mga kapatid, Ed Lingaw. Anyway, kayo, anong komento nyo dito sa video ito mga pre? Ayan, comment down below. At para naman mabasa natin yung inyong mga reaction dyan. So,